Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang dako ng Luzon, Visayas at Mindanao, ng bansang Pilipinas at gayon din sa iba't ibang mga bansa sa buong mundong ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan at gayon din sa buong sanglibutan. Kung kaya't narito ngayon muli ang abang lingkod ng Diyos sa Bishop Palito Tangonan ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Para po sa ating May 29, 2020, araw po ng Biyernes, para po sa episode 61 ng Ride On Ministry. Kaya tayo po ay sumandaling manalangin. Nais ka po namin, O Diyos, na walhatiin, purihin, sambahin, at muling makaulayaw, O Diyos, sa panibagong umagang ito, panibagong araw na kaloob mo sa amin. At kung paano namin ito, O Diyos, ihahayag ito, ay sa pamamagitan ng aming pananampalataya at gayon din sa Espiritu at sa katotohanan. Maaari po ba, O Diyos, na kami po'y inyong kasihan ng inyong banal na Espiritu na siyang tunay, nakikilos at mangunguna sa amin. Upang sa ganon, Panginoong Diyos, as we gather in your Spirit, we may be able to praise you, to glorify you, to worship you, and bring to you all our intercessory prayers. O Lord, we request the presence and anointing of the Holy Spirit to be with us, because all of this we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Everybody will say Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, indeed, Amen sa ating Panginoon. At ngayon po ay atin hong awitan ang Diyos na ito na buhay. At gayon din po ay kumusta ho ba tayo sa ating kinalalagyan sa ngayon? Kumusta po yung buong nakalipas na buong maghapon at gayon din ang buong magdamag? Kayo ho ba'y nakatulog na maayos at nagising na taglay ninyo ang kalakasan at gayon din ang napakatamis na ngiti mula sa inyong mga labi? Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at awitin po natin itong The Steadfast Love. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship,
We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never will come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga naman kapag ang banal na Espiritu ang siyang talaga namang kumikilos sa bawat isa sa atin, ay wala pong imposible sa buhay na Diyos na atin pong nilalapitan araw-araw at sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya sabihin natin ay praise the Lord, hallelujah. Yes, praise the Lord, hallelujah. Sa ating buhay na Panginoon na siyang talaga namang atin lagi na pinaglalagakan ng ating sampalataya sa Kanya sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwi na. Kaya sabihin natin na God is good. At kapag sabihin natin na God is good, ang ating sagot din ay all the time. Yan po ay para ho sa mga merong linya. Ano po? At gayon din po para po sa mga millennial, kapag sinabing God is good, ang nagiging kasagutan ay grabe. Ano po? At kapag naman sinabi ay grabe, ang kasagutan naman ay God is good. Kaya purihin natin ang Panginoon. God is good all the time. God is good. Grabe, grabe all the time. God is good. Kaya purihin natin ang buhay na Diyos na atin pong
Talaga namang laging pinag-uukulan ng ating panahon sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na talaga namang pinag-uukulan natin ng banal na presensya ng Diyos upang siya po ay ating nagiging kaulayaw sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi. Kaya ang atin pong napakahalagang debosyon sa araw na ito, mga kapatid at mga kababayan, sa ating Panginoong Diyos ay atin hong masusumpungan sa aklat ng mga awit o Psalms 130 talatang 1 hanggang 8. Ito ho ay 7 verses na atin pong sinisiris at kahapon po ang ating pong tinalakay ay kabanatang 120 ng Psalms, talatang 1 hanggang 7. At yan ay patungkol pa rin sa a prayer of help o kaya dalangin para upang tulungan tayo ng Diyos. Kaya yan pa rin at hanggang bukas ay yan po ang ating tatalakayin na paksa. Ano po? Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at bukas ang magiging teksto natin ay awit 142, talatang 1 hanggang 7. At yang paksa natin yan ay talaga namang aabot pa ng Lunes. Ano po? Sapagkat sa Lunes ay kabanatang 143 at yan din ang paksa natin na a prayer of help o dalangin upang tulungan. Kaya ito po ay ating sinisiris sapagkat napakahalaga po katulad po ng panahon na atin pong pinagdadaanan sa ating mga buhay sa bansang ito, kung sa bagay hindi lamang ho tayo ang nakakaranas nito. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Psalms 130 talatang 1 hanggang 8. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya Yahweh, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sabik ka akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa saserdoteng sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot.
Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. O pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na atin pong binasa at napakinggan. At naway mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin sa atin pong pagtalakay para po sa ating debosyon. Ang dalangin upang tulungan. A prayer for help. Lahat tayo ay mayroong nararanasan na mga paghihirap. At ang mga paghihirap na ito ay iba-iba ang level ng gaan, ng bigat, at gayon din ng lawak at ng nagiging epekto nito sa ating mga buhay. At lahat ng tao sa daigdig ay hindi ho exempted na makaranas ng paghihirap. At walang sinumang tao na hindi nakakaranas ng paghihirap. At maging sila na masasabi natin na mayayaman. At maging sila na nasa poder ng rurok ng matataas na posisyon o kalalagayan ng buhay, maging sa pribado man at maging sa gobyerno man. Lahat ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng paghihirap. Kung kaya't sa mga ganitong iba't ibang klase ng paghihirap ay nangangailangan po tayo ng tulong. At siyempre, nangangailangan din tayo ng tutulong sa atin. Merong tumutulong na kakilala natin. Merong mga tumutulong na kaibigan natin malalapit sa ating mga buhay. Mayroon naman na walang pakialam, walang malasakit sa pinagdadaanan natin na paghihirap. At meron naman na kahit na hindi natin hilingin, ang kanilang pagtulong ay dumadaloy. Ang taus-puso at kusang pagtulong. At merong mga ganyang mga tao rin. Pero higit sa lahat ay talagang merong ganyan na patuloy na ginagawa, ipinapadarama at ipinagkakaloob sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos na si Yahweh na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo.
At napakahalaga na atin pong tanggapin na merong kahirapan, na tayo po'y nakararanas niyan at maaari tayong makaranas pa ng iba pang mas mabibigat o mga slight na tinatawag natin na despair, difficulties. Kung kaya't itong lingkod ng Diyos ang salmista, sapagkat ang unang puntos natin dito ay yung ginawa ng salmista na tinawag ko'y Panginoon. I call you, Lord. I call you, Lord. Napakahalaga. Yung paglapit at pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nakararanas ng kahirapan, at yan ay bilang pagkilala natin na merong nakatataas. Mayroong Diyos na buhay na laging tumulong sa atin. Kaya yan ang unang ginawa ng salmistang ito batay sa awit 130. The importance of coming personally and with the sincerity and honesty to the Lord Jesus Christ, to the God Almighty in Jesus Christ, to call Him na ating Panginoon at tagapagligtas. At yan ang kahalagahan ng panalangin. Kaya huwag po tayong makalilimot sa kahalagahan ng panalangin sa paglapit at pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y tumataghoy sa Panginoon. Meron tayong mga himutok sa Panginoon. Meron tayong mga personal na panaghoy sa Diyos. At ang ating ipinakikiusap sa ating pagtawag sa Kanya sa pamagitan ng panalangin ay Kanyang pakikinggan. Ang ating mga panalangin, ang ating mga pagtawag, at gayon din ang ating mga paghingi ng karampatang pagdulong sa Diyos na ito. Kaya nga sinabi ng salmista na bahagi sa ating paglapit at pagtawag sa ating Panginoon ayon pong kahalagahan din ng pagkilala ng pagtanggap na tayo rin ay nakagagawa ng mga pagkukulang, ng mga pagkakasala sa Kanya at maging sa ating kapwa, at ang mga ito'y atin pong ibinubulalas sa Kanya sa pamagitan ng ating pagtanggap, pagkilala at gayon din ng ating paghingi
ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang paglilinis, at gayon din ang ating pagkilala na kapag ang ating pagsusumamo, paglapit at pagtawag sa Kanya at naibubulalas natin ang lahat ng ating mga taghoy sa Kanya at kapag taos puso yung ating paghingi ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis. Ang sinasabi ng salmista sa verse 4, ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Amen sa ating Panginoong Diyos. If you kept a record of our sins, you could escape, ano po? Being condemned. But you forgive us so that we should stand in awe of you. Kaya napakahalaga yan. Tayo ay minamahal ng Diyos. Hindi tayo talaga namang matitiis ng Panginoon na hindi patawarin at linisin. Sapagkat ang kanyang pagpapatawad ay makapagdudulot upang sa kanya ay hindi ho tayo matakot. So that we should stand in awe of the very presence of God the Almighty in Jesus Christ. Amen po ba sa ating Panginoon? Pangalawa, bukod doon sa napakahalagang paglapit at pagtawag sa Diyos, the importance of coming into the presence of God and calling the Lord Himself. Secondly, na napakahalaga na ipinaparating sa atin na sinasabi sa verses 5 to 6 ay yaong katotohanan na makatutulong din sa atin. Nang sinabi ng salmista, I wait eagerly for the Lord's help. I wait eagerly for the Lord's help. Napakahalaga yon. O nga't lumalapit tayo, tumatawag sa ating Panginoon, pero it entails, my dear friends, in the Lord of how we eagerly wait upon the Lord's help sa ating nararanasan na paghihirap. At yan, ibinubulalas ng salmista ang kanyang nananabik na puso habang siya ay naghihintay sa tulong ng Panginoon. How deep and how steadfast of our spirit of waitingness as far as the eagerness of waiting the Lord's help sa ating mga buhay ukol sa ating mga nararanasan na paghihirap. Kaya pinapakita ng salmista that in the midst or at the midst of
frailties, at the midst of difficulties and even despair, kinakailangan na we still have that rejoicing spirit and heart. We still have that kasabikan natin sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay tayo, sapagkat ang ating mga panalangin at pakiusap, prayer request sa Diyos sa kanyang pagtulong ay naayon pa rin sa kanyang kalooban at kung kailan niya ito ipagkakaloob sa atin. Kaya ang kanyang pakiusap, ang kanyang sinasabi sa atin ay maghintay ka naman. Huwag ka naman masyadong nag-aapura, sapagkat lahat ng bagay ay merong kanya-kanyang kapanahunan sa panahon ng silong ng kalangitan ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron tinatawag na right time. Meron tinatawag na God's time. At kinakailangan na tayo po ay pasasakop sa kalooban ng Diyos at hintayin natin yung timing, yung right time, yung God's time para sa atin. At diyan nasusubok kung hanggang saan yung pananatili ng ating paglapit, ng ating pagtawag sa Kanya upang hilingin ang tulong at gayon din ang ating patuloy na paghihintay na merong kasabikan. Natutugunin ng Diyos ang ating mga pangailangan. Kaya sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pero merong mahalaga diyan. Na kinakailangan po. Yung pagtitiwala sa Diyos. Yung ating pagtitiwala, yung ating pananalig, yung ating sampalataya sa Diyos na ito. Kaya nga sabi ng salmistang ito, ano po? I wait eagerly for the Lord's help, and in His word I trust. And in His word I trust. Bukod sa nagtitiwala sa Panginoon, ay nagtitiwala din sa mga salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po iyan. Sana po ay yan ay hindi po mawawala sa ating mga buhay. Kaya nga ho, yung pananabik ng salmistang ito sa kanyang comparison sa sinasabi niya doon sa verse 6, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hallelujah! Praise the Lord! Sana nga, dulutan din tayo ng Panginoon ng ganong pananabik. Manifestasyon ng ating pag-ibig sa Diyos. Manifestasyon ng ating talaga namang pagsunod sa Kanya. Manifestasyon ng ating dedikasyon sa Kanya. Ng ating commitment sa Panginoon at gayon din sa Kanyang mga salita. Kung kaya ang sinasabi ng salmistang ito
sa bayang pinili ng Diyos, ang Israel, na kung saan ay kabilang siya. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. Siyempre tayo na taga-Pilipinas ay sinasabi din natin sa Diyos nang dahil sa ating paglapit, sa ating panalangin, pagtawag sa Diyos at gayon din sa ating talaga naman na eagerness for the Lord's help with faith and hope and trust, ay kailangan natin na magtiwala sa Diyos. Kaya sinasabi din natin na magtiwala ka, Pilipinas. At gayon din sa ibang mga bansa ay sasabihin din nila na magtiwala ka ang kanilang bansa sa Diyos. At sa buong mundo, magtiwala ka, buong mundo. Magtiwala kayo sa buhay na Diyos. Trusting in the Lord. Ano po? Napakahalaga yan. Ano po? Calling in the Lord, eagerly waiting for the Lord's help and trusting in the Lord. At yan ay with a glowing sense of faithfulness and steadfastness. Amen sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat because of the love of the Lord indeed is constant, is everlasting, is steadfast, unlimited. And this Lord, through His love, is always very much willing to hear us, to help us, to appreciate our trusting in Him, and even to provide the necessary precautionary measures and help so that we can really overcome and we can be able to think and lay down particular solution so that we can resolve all of these resolutions in facing all of these difficulties, problems, circumstances, despairs, and difficulties that we are indeed experiencing from day to day. Kaya amen sa ating Panginoon. Kaya hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo. Tulungan ang ating pamilya, tulungan ang ating bansa, tulungan ang lahat ng bansa at tulungan ang buong mundo upang sa ganon ay magkaroon ng karampatang tulong at kalutasan ang mga ito. Higit sa lahat ay yung talaga namang mapuksa na at mamatay itong COVID-19 na ito na nakakahawa at pumapatay ng tao. Kaya patuloy tayo na magtiwala at maniwala sa Diyos. At ang Diyos na ito ay talaga naman tutugon sa lahat po ng ating mga panaghoy sa Kanya.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At tayo po ay patuloy na kung saan ay talaga naman sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba sa ating Panginoon? Kaya awitin na po natin ng Have Thine Own Way, Lord, na ito po ay isinulat ni Adelaide Pollard noong between 1862 to 1934. At ito naman ay isinatagalog at nais ko po na awitin itong awit na ito at sana po ay makarelate po tayo. At kung alam nyo naman itong awit na ito ay pwede po kayong makisabay sa pag-awit. Ano po? Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na huhugisin. Ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong baguhin. Kalooban mo naway gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugas at paputiin, nakatungong ika'y hihintin. Kalooban mo'y siya kong sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, hipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan. Hanggang si Kristo ay mamasdan, tanging sa akin tumatahan. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now. As in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. All o'er my being, absolute sway.
filled with the Spirit, till all shall see Christ only always living in me. Amen sa ating Panginoong Diyos, at purihin natin ang Panginoon sapagkat napakabuti ang ating Panginoon. At lagi po sana na tayo po ay sumusunod sa Kanyang talaga na mga kalooban na makabubuti, makatutulong sa bawat isa sa atin, di po ba? Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, kung kaya't kumusta ho tayo? At sana po ay lagi po na tayo po ay nasa magandang kalagayan ng ating mga buhay at kalusugan, na tayo po ay patuloy na pinakaiingatan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't atin pong tugaygayan ng mga kapatid natin na kung saan sa araw na ito ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Whether we like it or not, ay talaga namang magse-celebrate sila ng kanilang birthday. At ito po yung nakarating sa atin. Katulad po ng kapatid na kamanggagawang Reverend Artemio Gandesa ng Vancouver, British Columbia, dyan sa Canada. At again din po ang kapatid na Eunice Abaya, na siya po ay taga Isulan, Sultan Kudarat, Mindanao. At gayon din po ang kapatid na Aisa Daudoy Aguilar, mula ho sa Kabangan na Sambales. At gayon din po ang kapatid na Maylin Taganas ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Tessie Suyo ng Peña Blanca, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Jose Tangonan Jr. ng Kapulong, Davao, Mindanao. At ang Deaconess Sharina Mendez Carion, diyan po sa Rizal, Nueva Ecija. At ang kapatid na Cynthia Suarez ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng Iglesia Metodista sa Pilipinas, diyan po sa Balagtas, Bulacan. At gayon din po ang kapatid na Mrs. Sagon, na ito po ay better half, loving and supportive spouse of Bishop Jerry Sagon of Iglesia Pilipina Independiente dyan sa bandang Isabela. Kaya sila po yung nakarating sa atin na magse-celebrate ng kanilang birthday, bagaman marami pa hong magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. At gayon din po sa mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Kung kaya't sila pong lahat ay atin pong binabati, at nais po natin na sila po ay ating ipanalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, alam namin na abot po ninyo ang pamilya at kalagayan at buhay ng bawat isang nagse-celebrate ng birthday at wedding anniversary. At umasa kami, O Diyos, na sila po'y patuloy na inyong pagpalain, gawaran po ng maraming taon na daratal sa kanilang buhay, na isa-celebrate na merong pagpapasalamat at pagkilala sa iyo at pagsunod at paggawa sa layunin at misyon ng bawat buhay na pinagkakatiwala mo sa kanilang lahat. At patuloy, O Diyos, na sila po'y pagkalooban ng malusog na pangatawan at mailayo sa anumang sakit at sakuna. At gayon din po na sila pong lahat, O Diyos, ay patuloy na biyayaan sa pamagitan ng pagtatagumpay ng kanilang mga pamilya,
ng pagsasama ng mag-asawa at gayon din po sa kanilang mga trabaho, karir, sa kanilang mga negosyo, ministeryo at mga minimithin na nais na maisakatuparan, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, sila pong lahat ay magsilago sa pananampalataya at hindi makalimot sa iyo, kundi nagpapatuloy na sila po ay tunay nga na nananalig sa inyo at naglilingkod. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Kaya sila po ay atin hong awitan. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang mahabagin, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kagalakan, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-winan. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos, at nawa po ay patuloy na nakapagtatagumpay ang inyong buhay at inyo lamang i-enjoy ang buhay na yan. Nakaloob at ipinagkakatiwala ng Diyos at Kanyang iniingatan sa araw-araw at gayon din sa tuwid-wina. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, kung kaya't tayo po ay darako sa ilang mga prayer requests na kinakailangan po na ating pong sama-sama na ipanalangin sa ating buhay na Diyos. Katulad po ng kapatid na Lina Bumanglag mula doon sa Barangay Villalos, San Mateo, Isabela. Pero nandyan siya sa bandang Macau. At 5 buwan pa lamang siya dyan sa Macau. At as of 5:50
kahapon bago sumapit ang dilim, ay tumawag po ang kapatid na ito na Lina Bumanglag sa akin na kung saan ay umiiyak. Hindi lamang po umiiyak, kundi humahagulgol sa iyak. Nang kanyang pakiusap ay ganito. Yung text niya, sapagkat yung text niya hindi ko nasagot kaagad, pero nasagot ko yung kanyang tawag. Hello, Bishop, sabi niya. Please help nga po. Bishop, please, salamat. Dalawang salitang please ang kanyang sinabi. Please help nga po, Bishop. Please, Bishop. Siya po ay nakikiusap at ng tulong. Ano po? Ang kanyang sinabi ay na-aksidente daw yung kanyang mahal na asawa na si Jomar Bumanglag na doon sa San Mateo, Isabela sa pamagitan ng aksidente ng motorsiklo. Bagaman yan na ang pangalawang aksidente niya at ang kapatid na ito ay nag-seizure at itinakbo noong Miyerkules doon sa emergency ng Santiago City Medical Center dyan po sa Isabela. At nakikiusap siya na siya po ay tulungan upang ipanalangin ang kanyang asawa ng kanyang asawa ay sana'y gumaling pa at pagkalooban pa ng buhay. At gayon din ang kanilang anak na pinapag-aral na hindi pa nakatapos, 5 buwan pa lamang siya doon sa Macau at hindi naman siya pwedeng makauwi. Kaya nakikiusap siya ng pagtulong ng Diyos at gayon din ang panalangin, kaya panalangin natin ang kapatid na ito. Almighty Heavenly Father, in Jesus Christ, our Lord and Savior, kami po ay lumalapit sa inyo para po sa prayer request ni kapatid na Lina Bumanglag na nandun sa Macau bilang OFW. At na-aksidente ang kanyang asawa na si Jomar Bumanglag at nandoon sa Santiago City Medical Center, Isabela. Panginoong Diyos, pagpalain po ninyo ang pamilyang ito. Ang inyong pag-aruga, ang inyong pagliligtas, pag-iingat, at pagkakaloob ng biyaya na kailangan po nila. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, si Jomar Bumanglag, na kung saan ay na-aksidente na siya po ay ayon kagabi sa kanyang asawa na hindi pa nagigising pero nararamdaman na ang pagkilos ng kanyang mga kamay. Panginoong Diyos, hipuin po ninyo ang kapatid na Jomar Bumanglag at ipagkaloob niyo po ang karampatang kagalingan at kalakasan recovery, Panginoon. Pagpalain niyo ang ospital at gayon din ng mga medical frontliners, Panginoon, upang sila'y maging epektibong kasangkapan mo, O Diyos, sa pag-aruga, pagpapagaling kay kapatid na Jomar Bumanglag. Pagpalain mo rin ang kanilang anak na nag-aaral, Panginoong Diyos, at gayon din mga kamag-anak na kung saan ay siyang tumitingin kay Jomar, Panginoong Diyos. At ingatan mo rin pagpalain ng kapatid na Lina Bumanglag na asawa niya na nandun sa Macau, ang iyong pag-iingat at pagliligtas sa kanya. In the mighty name of Jesus Christ, may you continue to provide the blessings to the Bumanglag family. Amen and amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po nakarating sa ating kaalaman
na kung saan ay isa sa mga anak ng Congressman Brother Bishop A.D. Villanueva na si Mayor Johnny Villanueva Tugna ng Bukawi, Bulacan ay pumanaw na po, kaya atin pong ipinaparating ang ating pakigisang damdamin at panalangin sa buong Birib family ng Villanueva at Tugna. Kaya manalangin po tayo in the mighty name of Jesus Christ. We pray intercede na inyo pong pagkalooban ng kaaliwan, kalakasan at pag-asa at blessing sa buong pamilya ng mga Villanueva at Tugna sa panahon ng kanilang kadalamhatian dahil po sa pagpanaw ng kanilang minamahal na Mayor Johnny Villanueva Tugma. At umasa kami, O Diyos, na ikaw po ang kasapatan ng kaaliwan at kalakasan nila sa panahong ito. At gayon din ay aming ipinagkakatiwala ang espiritu, kaluluwa at katawan ng Mayor Johnny Villanueva Tugna sa inyong kamay, Panginoon, sa inyong pangangalaga, sa inyong kaharian. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, kahapon ay napabalitan na nagkaroon ng lindol somewhere yun sa San Fernando, La Union, at naramdaman din sa Pangasinan at ilang mga probinsya. At salamat sa Diyos ay wala naman pong napinsala sa nangyaring earthquakes na ito. Pero ang ating pong malasakit ay yun pong sana po ay wala hong mga lindol na malalakas na pipinsala ng mga tao, mga pamilya at mga ari-arian. At gayon din na wala hong mga mabibigat na matitinding mga kalamidad dulot ng anumang bagyo. Kaya panalangin po natin ito, mga kapatid, sa Diyos, sa ating Panginoon. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, salamat po ang inyo na pakinggan ng aming mga panalangin. At sana po dulutan ninyo ng karampatang pagtugon para po sa ikaliligtas, ikapapayapa ng buong bansa, na kami, O Diyos, ay maligtas sa anumang sakuna, katulad po ng lindol at ng bagyo. At sana po ay wala pong mangyayari na malalakas na mga bagyo at lindol sa bansang ito, at gayon din sa iba pang mga bansa. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po at prayer request mula kay kapatid na Angel Ruth Ann ng Nueva Ecija, para po sa pag-iingat, pagliligtas ng Panginoon, at gayon din po sa kanyang protection at katugunang biyaya na kanyang kailangan. Na ipanalangin po natin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for Sister Angel Ruth Ann sa kanyang kalagayan, Panginoon, na siya po, O Diyos, ay patuloy na inyong pakaingatan sa araw-araw, ligtas sa anumang sakuna at anumang banta. At lagi po, O Diyos, na kayo po'y nakasubaybay at gayon din ang kanyang kahilingan para po sa
financial blessing ay matugunan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula kay Reverend Luis Cruz, ang kanyang prayer request na ipinadaan sa aking misis sa kanyang messenger. Ate Jean, good morning. Please pakisama yung health condition ni May Cortez Cruz, nasa Canada. Madalas po siyang may headache. Sana maging maayos ang mga examination na ginawa sa kanya. Maraming salamat po. Kaya manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos, amin pong indinalapit, pinapanalangin ng prayer request ng Reverend Luis Cruz para po sa kagalingan at kalakasan at gayon din sa kagalingan mula sa headache na nararanasan. At gayon din o Diyos na maging maayos, mainam ang examination ng kapatid na May Cortez Cruz na nandun sa Canada. Kaya pagpalain mo siya, pagpalain mo Panginoon ang kanyang trabaho doon, gayon din ang kanyang buong pamilya. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po sa araw na ito ng May 29, 2020, at 2 araw na lamang po ay matatapos na po ang buwan ng Mayo. As early this morning, ang update patungkol sa COVID-19 sa Pilipinas mula sa Department of Health ay meron hong total cases na 15,588 na. At gayon din po sa buong mundo ay meron na pong total cases na 5,763,122. Kaya atin pong ipanalangin ang kagalingan ng lahat ng ito na mga nabanggit na tinamaan po ng COVID-19. Kaya manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, sana po ay inyo pong pairugan ang aming panalangin sa lahat po ng COVID-19 cases na umabot sa 5,763,122. Para po sa kanilang kagalingan, Panginoong Diyos, recovery, at pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya. At patuloy, O Diyos, na iyong kasangkapanin lahat po ng pagamutan at gayon din lahat ng mga facilities at medical frontliners. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po, meron pong total deaths na 921 sa Pilipinas. At sa buong mundo ay umabot po ng 358,235. Kaya ipanalangin po natin na aming Diyos at aming Ama ang patuloy na kaaliwan, kalakasan at pagkapala at pag-asa para po sa lahat ng mga naulila ng mga yumao dahil po sa COVID-19, Panginoon. At sa iyong mga kamay, O Diyos, aming ipinagkakatiwala ang bawat katawan, bawat espiritu at bawat kaluluwa ng bawat yumao sa inyong pangangalaga at paghahari sa kanila sa iyong kalangitan.
In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoon. At gayon din po, sa Pilipinas ay meron pong total recoveries na 3,598 na katao. At ang total recoveries sa buong mundo ay pumalo na po sa 2,389,735. Kaya atin pong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat po ng napagaling mula sa COVID-19 at salamat po Diyos sa kanilang buhay. Salamat po sa mga hospitals, equipments at gayon din ang mga medical frontliners na inyo pong kinasangkapan at higit sa lahat po Panginoong Diyos ay sa inyo po na gumawa ng himala at pagkilos sa lahat ng ito na inyo pong pinagaling at marami po sana na gagaling pa na mga nagkasakit Panginoong Diyos. At gayon din pagpalain mo ang mga pamilya ng mga napagaling na ito. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen sa Panginoon. Palakpakan po natin lahat po ng napagaling at gayon din po lahat ng mga hospitals at lahat po ng medical frontliners at gayon din po ang ating Panginoong Diyos na nahayag sa pamagitan ni Kristo na great healer. Thank you very much sa lahat ng hospital at medical frontliners at higit sa lahat ay ang ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po namin pinapanalangin ang bansang Pilipinas sa kabuuan sa pangunguna ng aming Presidente at gayon din po ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. At umaasa kami, O Diyos, ang inyong patnugot, ang inyong pagpapala, ang inyong pagliligtas, ang inyong pagpapagaling sa bawat bansa, sa lahat ng tao, sa lahat ng pamilya at sa lahat ng pamunuan, maging sa pribada at gayon din sa gobyerno at sa lahat ng mga nanunungkulan, sa pribada man at gayon din sa gobyerno, O Diyos, sa inyo pong pangunahan, pagpalain at kanilang magawa ng may katapatan, ang kanilang mga duties and responsibilities at ang kanilang good governance and accountability. At gayon din, Panginoong Diyos, na ang bawat bansa sa buong mundo ay pagpalain niya rin at gumaling at gayon din ay lahat, Panginoong Diyos, ay makaahon na mula sa COVID-19 at mapuksa na ang COVID-19 na ito at magkaroon na po, Panginoong Diyos, ng karampatan na epektibong lunas. Ano po, Panginoong Diyos, at sana po, Panginoon, ay makapangyayari ito. At itulungan mo ng bawat bansa, Panginoong Diyos, at bawat mamamayan, at bawat establishmento, pribado man o gobyerno man ay makaahon mula sa kahirapan at mula sa pagkalugi sa negosyo at gayon din sa kalakal. At umasa kami, O Diyos, na kami po ay makamove on at makapagpatuloy na may tapang, na merong sigla at merong pag-asa, pananampalataya at pagtatagumpay. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. At gayon din po, kung kayo po ay merong mga personal na at family prayer requests, ay ating pong dalhin sa banal na paanan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin sa pagkakataon na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po at inyo pong napakinggan ang aming mga personal at family prayer requests na nawa po ay dulutan nyo ng karampatang katugunan ayon sa inyong kalooban. At kami po ay patuloy na lumalapit na nanalangin sa inyo
at naghihintay na merong kasabikan at pagtitiwala sa inyo, O Diyos, at gayon din sa inyong mga salita. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoon. At ngayon ay ipinapaabot po ang patuloy na pagpapasalamat, pagkilala sa bawat isa sa inyo na nakibahagi sa episode 61 ng Ride On Ministry nitong May 29, 2020, araw po ng Biyernes. At maraming salamat po sa bawat pag-like ninyo, sa pag-follow sa page, at gayon din po sa inyong mga komento, at gayon din po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na itong episode 61 na ito, at patuloy po kayo na pagpalain at dulutan ng Panginoong Diyos ng kanyang pag-iingat, at gayon din ang kanyang biyaya at pag-iingat sa buhay ninyo, at gayon din sa inyong pamilya na inyo pong kinabibilangan. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, at siyempre, patuloy po natin sundin ng mga health protocols na ipinapatupad ng Bayanihan to Heal as One Act, at gayon din po ang mga alituntunin na talaga naman ipinaparating ng Interagency Task Force ng ating pamahalaan upang tayo ay hindi po malagay sa panganib. Ano po? At siyempre, gawin natin yung sinasabi nga na tayo po'y maghugas lagi ng ating mga kamay na gamit ang sabon, at gayon din po na tayo po'y maligo araw-araw, at sapat na pakainit sa panahon na ito, bagaman araw-araw ay nagkakaroon ng ulan. Bagaman meron din araw, pero may panahon na makulimlim. At para bagang talaga naman papasok na tayo sa tinatawag natin na maulan. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, kung kaya't ang Diyos na ito na ating pong sinasampalatayanan ay lagi po natin maasahan sa araw-araw, at gayon din po ay mag-disinfect tayo sa lagi natin na hinahawakan sa loob ng ating tahanan. At kapag tayo ay lumalabas mula sa ating tahanan at meron tayong bibilhin ng mga essentials, ay dalhin po natin ang ating ID quarantine pass, at gayon din na isa pang ID na legit, at isuot natin lagi yung ating mga mask, sapagat yan po ay protocol yan. At i-observe po natin yung minimum of 1 meter na social o physical distancing. Kaya purihin natin ang Diyos, at may ligtas tayo sa anumang mga pagkahawa ng COVID-19 na ito. At gayon din, pag tayo bumabalik sa loob ng ating mga tahanan, ay sa labas ay disinfect din natin yung tsinelas o sapatos na ginamit po natin. At gayon din po yung mga binili natin, disinfect din natin yan. At gayon din po yung damit na kasuutan po natin, at gayon din yung mask. Kaya napakahalaga po yan ng mga protocols na atin pong isaalang-alang. Kaya kaiingat po tayo sa araw-araw, at maging sa tuwit-wina, sapagkat pinakamabuti yung tayo po ay nag-iingat upang tayo po ay hindi malagay sa alanganin na kalagayan po ng ating mga buhay, at gayon din ang ating kalusugan, at siyempre ang ating pamilya na atin pong kinabibilangan. Kaya purihin natin ang Diyos, sapagkat tunay na napakabuti ang Panginoon na ito, na lagi pong sumusubaybay sa ating Panginoong Diyos. At ika nga niya doon sa Psalms 27 verse 14, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord." Yun ang kaniyang pangako, at panghawakan natin iyan. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos,
At ngayon po ay atin pong tunghayan ang mga ilang mga kapatid na kung saan ay nagpaabot ng kanilang mahalagang komento sa ating gawain ay mula sa ating kapatid na Governor B. Ang kanyang comment ay morning po Bishop. At gayon din ay yung pong kanyang prayer request noon dinala doon sa Capital Medical Center dyan sa Quezon City ay sumakabilang buhay na. Kaya kagabi, kaya atin pong ipinapaabot ang ating pagkikisang damdamin sa buong pamilya ng kapatid na yaon. At sila po ay pagkalooban ng kaaliwan at kalakasan at pag-asa mula sa ating buhay na Diyos. At aming Ama at aming Panginoon, namin pong ipinagkakatiwala ang katawan, espiritu at kaluluwa ng kapatid na Yumao, ang kapatid na Larita Roquel, na hindi na niya nakayanan, O Diyos, ang paglalakbay sa buhay na ito. Pero alam namin na ang iyong kabutihan ang siyang mananaig, kalooban mo at gayon din ang mas maganda para sa kanya. Subalit amin pong pinagkakatiwala, O Diyos, ang buong pamilya ng Roquel sa iyong pag-iingat, sa iyong kaaliwan at gayon din sa pag-asa at ng iyong pagkakaloob ng financial blessing para po matugunan ang kanilang pangangailangan, O Diyos. At higit sa lahat ay ang kanilang pananampalataya na ikaw ang siyang pinanghahawakan at hindi po sila nawawala ng pag-asa sa pagkabuhay na maguli at gayon din sa buhay na walang hanggan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na Nicanor Espejo. Ang kanyang comment ay naimbag aldaw Apo Obispo, God bless you and your family. At kastamot ken ka kabsat nga Nicanor Espejo ket agtultuloy kumang iti kinaimbag kinaayat kan iti agtultuloy nga panangtarabay na Apo Dios ket mariknayong sangkapamilyaan ket iti tunggal parabor na po Dios ket maawat yo iti inaldaw-aldaw. Kaya God bless Espejo family at gayon din yung ministeryo ninyo at gayon din God bless Governor B and your family at gayon din yung Roquel family. At gayon din mula kay Diaconess Cynthia Espiritu Rigor. Good morning po Bishop, God bless po. Yes, at thank you very much at gayon din po sa iyo Diaconessa Cynthia at God bless Espiritu Rigor family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Susan Salanga. Ang kanyang comment ay praise God for another day. Yes, indeed, praise God. God bless po, gayon din po sa inyo. God bless Salanga family and your ministry. At gayon din po ang kapatid na Carolina Tolentino Garcia. Ano po, mula dyan sa bandang Cainta Rizal. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. God bless Tolentino Garcia family. At gayon din po yung ministry ninyo. Pakiingat po kayo dyan. At gayon din po mula kay Reverend Luis Cruz. Good morning po Bishop Lito. Yes, good morning din. And family, more blessings sa Ride On Ministry. Yes, thank you very much. At sa iyong comment, God bless Cruz family and your ministry. And another good morning kanyang sinabi at purihin natin ang Panginoon. God bless po. Yes. Ang kapatid na Rosalinda Hener, ang kanyang comment ay good morning po. God bless po. Amen po. Yes. Good morning din at God bless Hener family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na Leonie Bautista Articulo. Good morning po Bishop at sa mga tagapakinig
God bless po sa ating lahat. Yes, maraming salamat po. Gayon din po sa inyo. God bless sa Bautista Artikulo family and your ministry. At gayon din po mula kay sa ating tapan, Minerva de la Cruz. Hello po, yes, hello. Good morning din po. Maraming salamat at God bless de la Cruz family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Betty Jane Usaya Bersosa dyan. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop Palito. Yes, good morning. Patuloy tayong pagpalain at ingatan. Yes. Maraming salamat at yan po ay address po sa ating lahat. Salamat sa Ride On ministry mo. Yes, welcome. Ngayon, kinakanta ko na mga awitin mo para lalong malas ang aking pananampalataya. Amen sa ating Panginoong Diyos at patuloy ka lang na kumanta, umawit, Kabsat Betty Jane Usalia Bersosa. Language of the soul. God bless you and your family. Yes, thank you very much. God bless Usalia Bersosa family and your ministry. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din po ang tapan kapatid na Leonora Dato. Ito ang kanyang comment. It is indeed another beautiful day to see what God has been doing to us. Yes, indeed. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po, Bishop Ate Jean. Good morning din po sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Kaya God bless Dato family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Tina Dia Hironelia. Yan po ay mula sa Salcedo. Yes, Salcedo, Candon City, Ilocos Sur. Yan. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop, watching from Salcedo, Ilocos Sur. Yes, thank you very much. At ang kanyang comment pa, stay safe and healthy po. Ganon din po sa inyo. Kaya God bless Hironelia family and your ministry. At siya po isang diakonesa po, at educator. Kaya shout out to all of you dyan sa Candon City, dyan po sa Ilocos Sur, Salcedo. At gayon din po ang tapan kapatid na Ricardo Latawan. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop. Ni Apo ti agparabor ken agbendisyon kadagiti amin nga makangeg toy sarita ni Apo. Gyamang kami nagpaiso kabsat Ricardo daytang ibagbagan ket ni Apo Dios ket talagang agtultuloy mangparparabor kada tayo amin ken mangbendisyon kadagiti biyag tayo. Kan aramatan na po Diyos dagitoy nga sasaunan. Ibig sabihin ng aking sinabi ay patuloy na tayo po ay i-bless ng Panginoon at tayo po ay patuloy na kanyang ipagkaloob ang kanyang bendisyon at sa pamagitan ng kanyang mga salita ay patuloy tayo na pinapalakas. At God bless sa Latawan family and your ministry at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Jovili Ding Borbe. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop. Yes, good morning. God bless Borbe family and your ministry out there. At gayon din po mula kay kapatid na Muray Pasqua. Good morning po. God is good all the time. Have faith and trust Him. He will always protect us from any harms of life. Just pray with all our heart. A pleasant day, Bishop, with family and to everyone. Yes, thank you very much for that wonderful comment. At God bless Pasqua family and your ministry out there. At gayon din mula kay kapatid na Nehemias Orpiada. Good morning, Bishop. To God be the glory. Yes, to God be the glory. Good morning din sa iyo at God bless Orpiada family.
At gayon din po mula kay Deaconess Elisa Gansit. Good morning po, Bishop. Yes, God is good all the time. Grabe talagang good. God is good all the time. Kaya God bless Gansit family and your ministry. Pakaingat po kayo dyan. At gayon din po mula kay Pastor Jaron Kevin Pedrosa. Diyan sa Cebu City. I'm here now in hospital, Bishop. I need prayers po, Bishop. And I need to transfer another hospital for my DECO. To the ECO. Thank you so much, Bishop. God bless your ministry and your family. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this particular health condition ng minamahal sa buhay ng Pastor Jeron Kevin. At umasa kami, Panginoong Diyos, na Ikaw po ang siyang magpagaling at Ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang magbigay ng karampatan, lunas at kagalingan sa anumang karamdaman at may pagkaloob, O Diyos, ang mainam at malusog na pangangatawan. At pagpalain mo ang buong pamilyang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko na maalala kung lola, lolo yun. Hindi siya mismo. Kaya God bless Pedrosa family. Kaya pakaingat ka at patuloy ka na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At God bless yung to the echo na yan. At gayon din po mula kay kapatid na Carmelita Kapuli. Good morning po. God bless everyone watching. Yes, thank you very much. At God bless Kapuli family and your ministry out there. At gayon din po ang kapatid na Teresita de Guzman. Good AM po, Bishop. God is good. Amen, amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless the Guzman family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Edgar Pascua. Ano po? Good morning po, Bishop. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Yes, totoo po yan. Sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa ating buhay. Yes, amen sa Panginoon. Ang pagpapahalaga at pagsunod sa kanyang mga salita ay magbibigay ng biyaya at buhay na walang hanggan. More blessings po. Yes, thank you very much at very challenging comment. God bless Pascua family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Gina Hentalian, watching from Puerto Princesa City, Palawan po, Bishop. Yan, at maraming salamat Sister Gina. At shout out to all of you dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. At God bless Hentalian family and your ministry out there. Pakiingat kayo lagi dyan. At gayon din mula kay ating kamag-anak Nancy Tangonan dyan sa San Mateo Isabela. Good morning, Nancy Tangonan. Good morning, Bishop. God bless po. Amen. Amen sa ating Panginoon. Okay. God bless Tangonan family and your ministry. At gayon din po mula sa ating kapatid na Lady Lacandaso. Good morning and God bless your ministry. Yes, good morning at God bless din po sa inyo. God bless Lacandaso family and your ministry too. At gayon din po mula sa ating kapatid na Rowena. Ano po? Rowena. Kompleto na. Thank you very much sa info. Good morning po, Bishop. God bless po always. Rowena Delit po ng ano ba yung MC sa alam ko na. Mataas na Covenant Methodist Church. Yan. Mataas na Covenant Methodist Church yan sa barangay Mataas na Kahoy, General Natividad Nueva Ecija. Don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Lord Himself will fight for you, just stay calm. Exodus chapter 14
verse 13. Yes, God bless you. Thank you very much sa biblical verse na yan. At God bless Dalit family and your ministry, and shout out to all of you dyan sa lugar ninyo. At gayon din po at sa mga magbibigay pa ng mga iba't ibang mga comments na paparating ay maraming salamat po, at saan man kayo dako o lugar nakatira ay lagi po kayo na inaabot ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-iingat, ng kanyang pagliligtas, at gayon din ang kanyang patuloy na talaga namang pagkikisangkot sa buhay ng bawat isa. At lagi lamang natin na asahan na hindi po tayo iniiwan ni pinababayaan man ng Panginoong Diyos na ito. At sa mga kapatid na hindi man sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-type ng kanilang mga comment, ay sila po ay atin din pong nakasama sa episode 61 ng Ride On Ministry. Katulad ng mga kapatid na mga sumusunod, ang Reverend Nicanor, Reverend Bonifacio Gansit, at gayon din po ang Reverend Alexander Bacon, at gayon din po ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din po ang Pastora Nimpa para sa Bacon, at gayon din po ang kapatid na Pastor Israel Jacob Taberlo Brabante, at gayon din po ang kapatid na Gia Porras Lagman, at ang kapatid na Ronel Andicoy, at gayon din po ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, at kapatid na Isabelo Acoba Kabakungan, at gayon din ang kapatid na Kerosene Shalom Domingo Tangonan, at si Tintin Kaming. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, at gayon din po ang mga iba pa na magla-like at magko-comment at magpa-follow sa ating page pagkatapos po ng live na ito. Kaya pinupuri po natin ang Panginoon, at maraming salamat po sa Diyos. At patuloy na kayo po ay kanyang pinakaiingatan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Kaya i-enjoy po natin ang buong maghapon na ito sa ating paggawa. Ano man ang gagawin natin sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating bakuran, ay pakaiingat po tayo. At i-enjoy lang natin at kalmante lamang tayo, at enjoy yung work natin with the peace of mind, at gayon din with joy within our heart, with tranquility, and with awesome manifestation of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya pinupuri po natin ang ating Panginoong Diyos. Kung kaya't alam niyo po, sa bawat araw ay meron pong ipinagkakaloob na talaga namang message ng ating Panginoong Diyos. At kahapon ay nakalabas ako muli sapagkat meron akong sinalubong doon sa bandang Aguinaldo Highway, corner Bacoor Boulevard ng City of Bacoor, Cavite, na meron po akong meron pinili ang aking misis na kung saan ay yan po ay pinadaan sa Grab. Kaya't puri naman ang Panginoon at kami po nagkita doon sa tapat ng McDonald's, sa tapat ng St. Dominic College and Medical Center. At puri ng Diyos sapagkat yung pong nagpa-deliver ay hindi na po kami siningil ng talaga namang yung delivery fee. Kaya thank you very much kay Sister Marivic. Ano po, at gayon din kay kapatid na Sir Lito. Diyan sa bandang, ano bang lugar yon? Sa bandang malapit sa Taguig City. Pero hindi, Pateros, ano po, katabi ng Makati City at gayon din ng Taguig City. At purihin natin ang Panginoong Diyos.
At gayon din po ay aking namasdan na doon po sa gilid ng McDonald ay talaga naman kahit doon sa driveway ay merong mga umaalalay na mga tao. At gayon din sa parking ay merong mga umaalalay. At gayon din doon sa tapat talaga ng McDonald ay marami mga nakaupo na mga kababaihan at kalalakihan at mga bata na kung saan ay siguro po ay mahirap ang kanilang kalagayan at sila po ay tumutulong sa pagpaparking at gayon din paglabas yung sakyan mula sa parking at nandun yung kanilang talaga namang paglilingkod na umaasa sa pagtulong ng kababayan. Kaya praise the Lord at yung umalalay sa akin ay akin naman po siyang binigyan at naway makatulong naman sa kanya iyon. At gayon din along the way of Bacoor City ay meron din mga ganyan na humihingi at talaga naman na nasa panahon tayo ng talagang kahirapan at magtulong-tulong at iyan po ay napaka-importante. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At added comment po mula kay kapatid na Pastor Meros Rodriguez sa Tandayo. Ano po, ang kanyang comment ay, good morning po Bishop. Yes, thank you very much at God bless Rodriguez sa Tandayo family at gayon din yung ministeryo ninyo. At gayon din po ay kasama natin ang Reverend Rodel Serrano at gayon din po ang kapatid Haneli Jaime Asuncion na Isguera. At gayon din po ang kapatid na Auntie Opelia Segundo Tangonan na Garcia. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at sa lahat sa inyo ay talaga man napakabuti ang ating Panginoon ang lubos na pagpapasalamat at tuloy-tuloy po lahat tayo na talaga naman nagpapaabot ng ministeryo ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito po ay napakahalaga sa panahon na ito. Kaya't ang abang lingkod ng Diyos ay hindi po nagsasawa na magministeryo na kahit araw-araw. Kung mamarapatin sana kahit na gabi at hating gabi ay tayo po ay mag-ride on at maabot natin ng iba-ibang mga tao sa ibang mga bansa ay bakit hindi kung yun ay mamarapatin ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ay kasama din natin ang Regional Bishop si Reverend Joe Vicente. Kaya purihin ng ating Panginoong Diyos at ang comment ng Auntie Opelia Segundo Tangonan ay, hello Bishop, yes, hi, at good morning, yes, good morning, thank you very much at God bless you all. Kaya tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon sa araw na ito. And now receive the continuous blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, and the indwelling manifestation of His Holy Spirit for us to be anointed, to be empowered, to be strengthened every day and every moment of our lives. Be with us all now and forevermore. At ang tugon natin ay Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya amen sa ating Panginoon, to God be the glory. At ibalik natin lahat po ng papuri sa ating Panginoong Diyos. At bukas po ay araw po ng Sabado, kung hindi po ako nagkakamali. At malapit na naman po ng araw po ng Linggo. Kaya magkita-kita tayo muli bukas alas 9 ng umaga at pag-share po ang episode 61 ng Ride On Ministry. At gayon din po ay meron pa hong humabol na kung saan ay mula kay kapatid na Haneli Jaime Asuncion Isguera. Good morning po Bishop, yes, good morning po, and plus to emoji of prayer, yes, thank you very much. At God bless Asuncion Isguera family at gayon din po ang kapatid na Virginia Balinge diyan sa bandang Isabela. Ang kanyang comment ay blessed day Bishop and your family.
Thank you for the prayers for the safe home of my daughter. Home quarantine siya ulit. God bless you po. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at yung pong ating ipinanalangin na OFW na daughter ng ating kapatid na Virginia Balinge ay nakarating na po sa Isabela. Ano po? At kung siya na-quarantine dito sa Manila Bay, Manila, ay doon sa bandang Isabela, partikular doon sa bayan, ay ma-home quarantine uli siya. Kaya pakaingat kayo at God bless Balinge family and your ministry. At gayon din na comment from Pastora Nimpa para sa Bacon. Ang kanyang comment ay Amen. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At God bless Paras, Bacon family and your ministry. And added comment from Auntie Ophelia Segundo Tangonan Garcia with 6 emoji of prayer. Amen po. God bless us all with your family. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Diaconal Minister Andrea Lapitan, ang better half, loving and supportive spouse ng Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. At nais ko pong ipanalangin itong obispong ito at ang kanyang pamamahala sa buong rehiyon. Almighty Heavenly Father, we come unto your presence, O Lord, to pray for the Lapitan family. O Diyos, patuloy po na kami po ay nanalangin na pagpalain mo ang buong pamilya nila, O Diyos. Silang mag-asawa ni Andre, Bishop Joey at gayon din ang kanilang mga anak. At patuloy na sila po ingatan, Panginoong Diyos, at gayon din na pagpalain at pagtagumpayin kahit sa gitna ng global pandemic coronavirus 19 na ito, ang kanilang ministeryo at pangunguna sa buong tatlong distrito ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, sa lahat ng mga kapastoran, mga diakonesa at gayon din mga local churches, mission churches, hanggang doon sa Visayas, Leyte at gayon din sa Negros Oriental, at sa lahat po ng mga members at gayon din ng mga lay leaders at church sa families, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo silang lahat, and may you continue to provide their daily needs with the strengthening power of your Holy Spirit, so that they will continue to survive and to serve you mightily, O God, and faithfully. Kaya nga po, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang kabuuan ng distritong ito at gayon din ang matagumpay na pangunguna ng aming Regional Bishop, Joey Lapitan, at gayon din po ang lahat ng region at lahat ng churches sa buong mundo ito, including all religious institutions, church members, family members, at gayon din ang mga church workers and beneficiaries of every mission, outreach ministries, and institution, O God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa ating Panginoon. God bless Lapitan family and your ministry, at gayon din mula kay kapatid na Chel ni Chad. Blessed morning po, Bishop, sa lahat. Praise God. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory. Maalaala ko na itong mag-asawang ito ay parang wedding anniversary nila. Itong araw na ito. Hindi ko lang nasabi dito sapagkat hindi ko matansya kung ano ba yung pangalan nila at anong pilyedo nila, no? Pero purihin natin ang Panginoon sapagkat nagse-celebrate ang mag-asawang ito ng kanilang wedding anniversary, and may the Lord continue to bless you as wedded
husband and wife, and may the Lord continue to bless you and your family and all your needs every day. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya God bless Chelly ni Chad, family and your ministry. Thank you very much for your comment and viewing. At gayon din mula kay kapatid na kamag-anak ko ito, Everlida Tangonan Navarro. With you, thank you for the prayers. Yes, indeed, welcome. Thank you rin po sa inyong panonood. At God bless Tangonan Navarro family. At gayon din po ang kapatid na Hanili Jaime Asuncion ng Esguera, ang kanyang added comment ay thank you, welcome, thank you Lord. At from Lepa Bent, at trophy reading, ECG reading ng aking hobby last year. Now po, through consistent prayers po now, praise God, it's normal ECG reading. Thank you Lord, at nakapanganak ng safe ang aking friend na Zia Jennifer Castillo Santos. God bless then sa Jason Santos and Benedict Castillo family. Keep them also safe and healthy. My prayers for continuous provision for our needs, financial blessings for us to be able to help in little way, and ultimate protection for my family. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede with that very, very important prayer of Sister Hanili Jaime Asuncion Esguera. At palakpakan natin ang Panginoon sapagkat okay yung kaniyang test. Kaya napakabuti ng ating Panginoon yung kaniyang hobby. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din ay iparating mo ang aking regards at pagbati. At gayon din po, shout out sa friend mo na si Jennifer Castillo Santos. At gayon din po kay Vince Jason Santos. At iparating mo sa kanila ang aking pagbati at panalangin sa kanila at gayon din sa kanilang pamilya. At purihin natin ang Diyos. Kaya God bless Asuncion Esguera family at God bless din Castillo family. At gayon din po at mula sa ating kapatid na Weng Kiamko ng Palawan, pero nandun siya sa Riyadh, Saudi Arabia. Good morning po, watching from Riyadh. God bless po. Yes, thank you very much. At good morning din sa iyo, Sister Weng, at God bless Kiamko family and your work dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At pakiingat kayo at shout out to all OFWs dyan sa iba't ibang mga bansa, at gayon din ang inyong mga pamilya sa bansang Pilipinas, at gayon din yung talaga namang travel ng mga OFWs na umuwi sa kanilang mga probinsya at bayan at mga bahay. Kaya ingatan kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ay ulitin natin, to God be the glory. Bye-bye, at ibalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos. And enjoy life to the fullest for the whole day, for our respective works, and for our respective duties and responsibilities. And may we feel the presence of God with a glowing sense of peace, joyfulness, and tranquility. Kaya bye-bye, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen at amen sa ating Panginoon.